Gemini, tignan natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong second quarter of 2025, April, May, and June. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais po mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating QRC Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? At kung di kayo makaresonate dito, try nyong tignan yung inyong other signs. Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, tignan natin ano ba yung theme ng 2025 second quarter mo, Gemini. We have King of Wands. So, very dedicated. Ayan. So, pwedeng mas magiging dedicated ka ngayong quarter na ito. We have Ace of Coins. Ayan, goals. Kung goals ang energy dito na pinapakita, ang dami mong ma-achieve. Tingnan natin yung energy mo mismo. We have Seven of Wands. Ayan, mukhang ikaw na nga yung susuko rito. Tapos nakikita ko rin dito, if meron kang mga pinaniniwalaan, meron kang mga goals talaga, ipupursue mo talaga siya kahit walang naniniwala sa'yo, Gemini. Yan o. Kahit maraming tumututol dun sa ginagawa mo, ipupursue mo siya. Mas iisipin mo yung happiness mo, no? Yung makakapagpaligaya sa'yo, yung makakapagbigay sa'yo ng peace of mind. Check natin, mga tao naman sa paligid mo. Knight of Wands. Tingnan natin. Mga kabado yung mga tao sa paligid mo. We have the Empress. Ayan po. Mukha kasi meron sila dito matagal nang inaasam, tinitake, baka nakailang take na kunwari exam, ganun, tas hindi pa rin pumapasa. Queen of Cups. Meron din mga mga emotional na mga tao dito sa paligid mo ngayon. I don't know kung ito ay by pregnancy hormones, ganyan. Pero ayun, may mga tao dito na parang kaiinisan ka, Gemini, ganun yung nafe-feel ko. Oo, mga tao sa paligid mo, ayan o. Hindi mo din alam kung bakit. Ewan ko ba, parang trip na trip ka nila ngayong quarter na ito. Check po natin pagdating naman sa struggle. Pwede mo maging struggle na. We have Page of Cups. Ayan, may mga tao din dito na parang hindi ka sineseryoso. Ten of Cups. Struggle nung iba sa inyo, pwedeng magkaroon ng anak. Yung iba dito. Ayan. Parang nape-pressure kasi kayo. Parang ayan o, kung mayroon dito mga family dinner. Yan lagi yung topic. So, nape-pressure yung iba sa inyo. Tignan naman natin, blessings. We have the world energy. So, pwedeng may makapag-travel dito. Ayan, outside the country. Ngayong quarter. Ayan po. Pwede rin may makilala kayo dito while you are traveling. So, ayan yung pinapakita rito. Marami po sa inyo. Blessings na hindi kayo masyadong magstay sa bahay. Makakaalis kayo. Ayan. Parang ganito. Kung saan mo gustong magpunta, mapupuntahan mo siya. Parang, di ba, dati, iniisip mo yung budget. Ngayon, hindi na. So, blessing po yan. Nakakapunta na kayo sa mga gusto nyong puntahan. Meron din dito, pwedeng, dahil bibili kayo ng sasakyan, ganyan. Or mag-upgrade ng sasakyan yung iba sa inyo. Check natin pagdating naman sa, ayun, punta muna tayo sa love energies. Okay, love energies naman po, spirit guide. Love energies po natin for Gemini. Mga single. We have Cupid's arrow. Naku, meron dito ha. Magkakaroon na kayo ng love life. Kaya lang may nag-hesitate. Tingnan pa natin. Hindi ko alam kung kayo yung nag-hesitate eh. Or kung meron kayo namang liligawan dito, yon, baka hindi kayo type. So, ayan na. Either of the two lang. Kung kayo babae, may nagkakagusto sa inyo dito. Pero, ayun, baka hindi pa kayo ready. At kung kayo naman yung nanliligaw, ayan po, hindi pa ready yung nililigawan ninyo. Baka mabasted lang kayo dito. Pero wag kayo agad sumuko kasi pinapakita rito Cupid's arrow. So, nag-hesitate lang yung tao na yun pero pwedeng bigyan kanya ng chance. Sa mga in a relationship po, we have healthy choices. And we have both.
Okay. So, more on ano to, suportahan kayo ng person mo pagdating sa mga dreams ninyo. Yun yung nakikita ko rito. Tapos, meron din po kasi there's healthy choices, 'di ba, na pinapakita rito. So, less selos kung magkalayo po kayo. So, di nyo na lagi iisipin, di nyo na lagi i-front sa person ninyo na siguro meron kang iba, ganito, ganyan. So, less toxic po ang inyong relationship ngayong second quarter. Check naman natin sa mga single mom, single dad na may karelasyon. Kasi, we have heartbroken. Ayan, heartbroken na naman yung iba sa inyo. So, yung mga ano naman po dito, mga single mom at single dad, ayan, pwedeng paulit-ulit ang nangyayari sa relationship ninyo. Ibang tao lang, ibang year, pero, ayun, pwedeng dito pa rin kayo nauuwi sa pakikipaghiwalay. So, tignan nyo po ano ba yung pattern pag nakikipagrelasyon kayo. Kasi pwedeng meron kayo ditong hindi natututunan, kaya paulit-ulit binabalik ni universe yung ganyang scenario sa life ninyo. Meron dito, could be nagiging mapusok kayo, or kapag nakikipagrelasyon ba kayo, ano ba yung tinitingnan ninyo? Yung makakatulong lang ba sa inyo? 'Di ba? Sa kaperahan, yung tipong ganun ba? So, tignan nyo po, i-review po ninyo. Check naman natin pagdating sa mga byudo at byuda. So, we have talking. Meron tayo ditong seduction. Ingat po kayo. Kasi baka mamaya, kayo byudo or byuda kayo. Pero yung kadil ninyo, ayan, could be your karmic. Maaari po na meron siyang karelasyon. So, mag-iingat. No? Kasi pwedeng, ayun, niloloko lang pala kayo ng tao na yon. Baka maging, ang labas nyo dito, maging third party kayo, maging sugar daddy or sugar mommy kayo. Mag-iingat. Pinapaalalahanan lang po kayo dito ng universe. Kaya do your research about your person. That is your assignment. Sa mga mag-asawa po, let's see. Mga mag-asawa, we have date, we have self-indulgence, and we have lightning. Dito naman, super positive naman ang pagbabago pagdating sa inyong relationship, sa inyong marriage. Ayan, makifeel mo talaga na, alam mo, parang hindi naman bumalik kung hindi, mas nag-spark pa, mas may naging spark pa yung relationship ninyo, yung marriage ninyo, yung nararamdaman ninyo sa isa't isa, mas naging intense. So, wag din daw pong kakalimutan na kahit na may pamilya na kayo, may mga anak na kayo, is, di ba, pamper nyo pa rin yung inyong sarili, alagaan pa rin ang sarili, mag-date pa rin kayo ng asawa mo. Sa mga, ano naman po, kaperahan ninyo, tignan natin. Spirit guide, kaperahan naman po ni Gemini, kamusta? Kamusta po ang kaperahan? Eight of Cups, Queen of Swords. Ingat kayo, may magtatakas yata dito ng pera ninyo. Pwedeng mawalan kayo ng pera dito, ha. Mag-iingat kayo. Pag-isipan nyo daw mabuti kung ano yung mga pinagkikiklik nyo dyan. Sino mga pinagkakatiwalaan nyo. Kasi ito, baka matulungan mo na. Pag natulungan mo na, goodbye na. Lalo yan sa mga byudo at byuda. Ayan yung pinapakita. Ito, byuda nga yung energy na pinapakita rito eh. So, baka may makilala kayo, tapos perahan lang po kayo. Mag-ingat kayo. Unlikely. Ayan, medyo hindi maganda ang energy pagdating sa pera ninyo. Madaming ang dito, magte-take advantage po. Kaya mag-iingat. Okay? Huwag masyadong magtiwala or huwag basta-basta magtiwala. Sige, tingnan natin. Kung meron kayong mga financial losses dito, makakabawi na ba kayo ngayong second quarter? Two of Coins. Okay, Six of Swords. Hindi pa totally makakabawi, pero makakausad naman po kayo. May pag-usad naman na pinapakita rito. So, check natin pagdating naman sa trabaho. Okay, kamusta ang work environment? Kamusta po ang work environment ni Gemini? Six of Wands. Maganda naman yung work environment mo. Mga co-workers mo, we have Nine of Wands. Nine of Cups pala yan. Masasaya naman sila, happy. Di ko alam kung marami kang mga bigatin na mga mga co-workers. Parang napakahilig nila sa foods. Konting pangyayari sa trabaho, celebrate. Tignan natin. Pagdating naman sa ikaw, kamusta ka sa trabaho?
Okay, we have 7 of Swords. Ay, medyo nagiging maingat ka rito. Siguro you have so many plans pagdating dito sa work, kaya ayun, tahimik ka lang, nag-observe ka lang. More on observer ka ngayong quarter. Check natin ano yung mensahe sa'yo ng sarili mo, your higher self message to you, Gemini. Sabi, answers appear when you release the question. Sabi nga, hindi naman lahat ng tao kayang basahin yung iniisip mo, yung isip mo. Kaya po, ayan, kung meron kayong gustong itanong nyo na daw po. Para hindi rin kayo nag-overthink. Embrace what you've learned and cherish your experiences because they are divinely fated. So, whether masama, mabuti, maganda, pangit, yung mga na-experience ninyo, you cherish it. Kasi nagbibigay yan sa inyo ng kakaibang experiences. Okay, yun nga lang, dapat talaga may natututunan kayo, may nare-realize kayo, kada may nangyayari sa life ninyo. Kasi nga, kung hindi, yung iba po sa inyo, katulad nito, yung mga single mom at single dad, paulit-ulit lang po mangyayari sa life ninyo hanggang sa matuto po kayo. Intention and action, launch all your dreams. Yan, ano ba ang inyong intention? Gawan nyo po ng action yon at makukuha nyo yung mga dreams ninyo, yung mga goals ninyo. Hindi pwede na, sabi nga is, kailangan nating magtrabaho para sa goals natin. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin. So, yung iba po sa inyo, ayan, astrology. You are being called to explore astrology to gain deeper insights revealed by planetary positions for a deeper understanding of the soul's journey. Ayan, kung hindi kayo mahihiluhin, ayan po, matatandain kayo. Try nyo pag-aralan tong astrology. Ayan. Yan, yung iba po sa inyo, kayang-kaya nyo tong gawin, kayang-kaya nyo tong aralin. So, aralin po ninyo. Mas marami pa kayong mahuhugot. Mas malalim pa yung mga makukuha ninyong information about yourself, about sa life ninyo. So, ayan lang po, Gemini. Maraming salamat. Claim nyo na po yung positive energies dito sa reading natin. More blessings to come para sa'yo ngayong second quarter.